Magandang araw sa inyo mga boy. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, update tayo sa PBA. So, yung update natin is regarding dito kay Kit Datu. Mga boy, kasi kung mapapansin nyo, ilang mga games lang hindi naglalaro itong si Kit Datu. I think 2 games lang yung nalaro niya sa conference na to, sa PBA. And so far, dun sa 2 games na yun, maganda naman yung pinakita niya. Okay? Nakapag-contribute siya sa rain or shine. Ngayon nga, so after nung games na yon na nakapaglaro siya, sunod-sunod yung talo ng rain or shine, and kamakailan lang nagkaroon na siya ng unang panalo nung nagpalit din siya ng import. And marami nagtatanong kung nasaan na nga ba si Kit Dato, bakit hindi siya nakakapaglaro. Okay, so ayon dito kay Coach Yeng Giao, meron daw siyang hindi may paliwanag na sakit. Okay, so hindi natin alam yan. So, medyo hindi maintindihan or shock si Coach Yang Yao kung bakit at kung saan niya at kung paano niya nakuha itong sakit na to. Okay, so marami din nagsasabi guys na nakulam daw itong si Kit Datu. Okay, so hindi natin alam kung totoo ba yan kasi ako hindi ako naniniwala sa mga ganyan, yung mga kulam-kulam na yan. So, and I think wala naman siguro rason para kulamin itong si Kit Dato. Dahil sayang na sayang si Kit Dato guys, isa sana to sa magkakaroon ng malaking impact sa rain or shine kung sakasakaling nakakapaglaro to. Hindi siguro makakaroon ng 5-game losing streak yung rain or shine, yung tuloy-tuloy yung paglaro nito si Kit Dato kasi magaling to na player and malaking factor to para sa rain or shine. So, as of now, hindi alam kung kailan makakabalik si Kit Dato. Hindi rin sinabi yung kung ano ba talaga yung naging karamdaman ni Kit Dato. Pero, ayon naman sa ibang mga haka-haka, wala talaga sakit itong si Kit Dato at ayaw lang yata niya maglaro na sa rain or shine. Okay? Marami din nagsasabi na gusto niya magpa-trade sa SMC or MVP groups. Okay? So, hindi natin alam kung totoo ba yan. At kung sakaling totoo, hindi natin alam kung ano nga ba yung dahilan niya. Marahil ayaw niya kay Coach Yang Yao. Baka napagalitan to ni Yang Yao. Kaya wala na gana. Pero naka-max contract kasi ito sa rain or shine guys. So, I think wala siyang planong lumipat. Sigurado, tingin ko talagang totoong may sakit to. Hindi may paliwanag ng sakit. So, baka natin kung makakapaglaro pa ba si Kit Dato this conference kasi sobrang sayang. Ang laki ng potential na ni Kit Dato. Sa rain or shine dahil yung rain or shine isa sa mga independent teams na hindi hawak ng MVP at SMC at kailangan talaga nila ngayon ang isang Kit Dato. So, update tayo mga bay kung ano mangyayari kay Kit Dato kung makapaglaro pa ba siya or hindi. Yun lang, maraming salamat sa panonood.